Nagulat na sumigaw ang 8 sinag na haring demonyo, 8 Brilliance Demon Monarch. Hindi ko akalain na kaya palang gumalaw ng extraordinary land na ito. Mayabang na sumigaw si Lanlan, Dithi. Siyempre naman, ang aking extraordinary land ay hindi isang ordinaryong blessed land. Mayabang ding sinabi ng 8 sinag na haring demonyo, Kinnan, nakapulot ka ng tunay na yaman sa pagkakataong ito. Nang makita ni Lanlan ang tila naglalaway na itsura ng haring demonyo, napasigaw siya, nakakadiri. Pinuri ni Kinnan, magaling, Lanlan. Ngayon, ikaw na ang bahala na paganahin ang mga pagbabawal na iyon. Magalang na sumunod si Lanlan, ako na ang bahala. Paglipat ng eksena. Sa ibang lugar, sumigaw si Immortal King Jiangju, ano? Ang sinaunang templo ng 8 dragon, 8 Dragon Ancient Temple, ang pintura ng buhay at kamatayan, Painting of Life and Death, ang estatwa ng 4 na kasamaan, 4 Evil Statue, at ang mga estatwa ng sinaunang tao, Immortal Statues. Kinumpirma ni Xulei, tama po. Dagdag ni Xiao Yiwu, kung hindi pa tayo kikilos, baka makuha na nilang lahat ang mga Supreme Treasure na iyon. Nagpasya si Immortal King Zhugang, mga kapatid, bilisan nating tapusin ang blood-colored beast na ito, at pagkatapos ay sugurin natin sila. Ngunit, ang halimaw ay patuloy lang sa pag-atake, na nagpatigil sa kanilang lahat. Sumigaw si Immortal King Jiangju, ano ito, bigla, 3 nag-aapoy na bungo ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Lahat sila ay napunta sa isang mahirap na sitwasyon. Bumuntong hininga si Immortal King Guking, hindi maganda ito. Ito ang Great Blood Transformation Formation, ang Ancient Divine Thunder Subduing Formation, at ang Grand Ancient Earth Transformation Formation. Hindi natin kayang harapin ang 3 malalaking formation na ito. Umalis na tayo rito. Agad na tumakas ang buong grupo ng mga Immortal King kasama ang kanilang mga tauhan. Nangagalaiting sumigaw si Immortal King Jiangju, lintik. Pagkatapos, ang grupo ay nakarating sa isang ligtas na lugar sa labas ng nasabing teritoryo. Nagtanong si Xiao Yiwu, hindi kaya nakulong na ang grupo ni Kinnan sa loob at hindi na makalabas? Sa sandaling iyon, ang blessed land ni Kinnan ay nagsimula ng gumalaw. Pagkatapos, mabilis itong lumabas. Sumigaw si Immortal King Guking, ang blessed land na iyan, kaya palang gumalaw. Sumigaw si Xiao Yiwu, Tiyo, hindi natin maaaring palampasin ang Kinnan na iyon. Ang demonyong dugo, ang ibang mga supreme treasure, at maging ang blessed land na ito, dapat nating bawiin lahat. Naisip ni Xulei, kung dati ay nakuha na ni Kinnan ang lokasyon ng 3 uri ng kayamanan na kasing antas ng isang blessed land, mula sa Myriad Layers Immortal Building, malamang ay hahanapin na niya ang huling uri. Ngunit bago natin habulin si Kinnan, kailangan muna nating bumalik sa Myriad Layers Immortal Building para iulat ito kay Supreme Ukyu. Paglipat ng eksena pabalik sa Extraordinary Land. Masayang sinabi ni Kinnan, mabuti naman. Hindi na sila humahabol. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga kasama, ngayon, mga kasama, maaari na kayong magsimulang mag-refine ng mga Supreme Treasure nang walang pag-aalala. Ang grupo ni Tu Shenliang, Mongheng Yuanjie, at ang 8 sinag na haring demonyo ay masayang sumang-ayon, sige. Nagbilang si Kinnan sa kanyang mga daliri at tumingala sa kalangitan na may puno ng pag-asang mga mata, marahil iniisip ang nalalapit na muling pagkabuhay ng kanyang 2 asawa. Sa sandaling iyon, lumitaw si Lanlan na ikinagulat ni Kinnan. Sinabi ni Kinnan, ang susunod na pupuntahan natin ay ang lugar kung nasaan ang Supreme Heart Fruit. Sa isip niya, kailangan ko lang makuha ang Supreme Heart Fruit para muling mabuhay sina Princess Miao Miao at Jiang Bilan. Nagulat na nagtanong si Lanlan, ano? Pupunta ka talaga sa lugar na iyon? Nagtanong pabalik si Kinnan, anong mayroon sa lugar na iyon? Paliwanag ni Lanlan, wala naman, pero malapit iyon sa 6 Harmonies Forbidden Area. Kung pupunta tayo roon, tiyak na marami tayong kakaharaping panganib. Matatag na sinabi ni Kinnan, hindi mahalaga. Gaano man kapanganib ang lugar na iyon, kailangan kong pumunta. Pinagpawisan si Lanlan. Pero agad na nagtanong si Kinnan, Lanlan, may itinatago ka ba sa akin? Paliwanag ni Lanlan, sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kinnan, ang demonyong dugo na ni-refine mo ay maaaring magdulot sa iyo ng kamatayan. Hindi ko maaaring sabihin sa iyo ang eksaktong dahilan, dahil kung hindi, ang aking kaluluwa ay maglalaho. Ngunit, mas mabuting pag-isipan mo itong muli.
Tumanggi si Kinnan, wag mo na akong subukang kumbinsihin. Buo na ang aking desisyon. Naiinis na sinabi ni Ling Lanlan, ikaw talagang tao ka, hindi mo alam kung ano ang makabubuti sa iyo. Mabuti na nga ang intensyon ko na payuhan ka, pero ayaw mong makinig. Hayaan mo na nga. Mahirap talagang payuhan ang taong gustong mamatay. Bahala ka. Tiningnan ni Kinnan si Ling Lanlan at naisip, ang init talaga ng ulo ng babaeng ito. Pero mabuti naman ang kanyang intensyon. Nakakalungkot lang na kailangan kong bigin siya. Lumapit si Mongheng Yuanji at nagsalita kay Kinnan, kapatid na Kinnan, natatandaan mo pa ba ang ating kasunduan? Sinabi mo noon na sasagutin mo ang ilang tanong ko. Sumagot si Kinnan, naaalala ko. Kung may gusto kang itanong, magtanong ka na. Itinikom ni Mongheng Yuanji ang kanyang mga palad at seryosong sinabi, kung gayon, Kinnan, muli mo bang binuo ang iyong cultivation foundation para makuha ang mana ng isang immortal? Sumagot si Kinnan, hindi. Hindi ko nakuha ang mana ng isang immortal. Tanging ang Dao Melting Immortal Flame lamang ang nakuha ko. Muli naming binuo ang aming cultivation foundation sa tulong ng ilang kayamanan na kasing antas ng isang blessed land at maraming espiritual na gamot. Sa sandaling iyon, inilabas ni Minvong ang kanyang ulo at sinabi, ang kalbong ito, may ibubuga rin pala. Nag-aalalang sumigaw si Blood Eye, kung gayon, ano pa ang hinihintay natin dito? Bilisan natin at pigilan sila. Nagulat na nagtanong si Kinnan, kung gayon, anong klaseng tao ba talaga siya? Anong antas na ba ang narating ng kanyang cultivation para kahit patay na at muling isinilang, mayroon pa rin ganito kalaking impluensya sa akin? Nautal si Ling Lanlan at nagtanong, pagkatapos mong sumanib sa demonyong dugo, mayroon ka bang kakaibang nararamdaman? Pinakiramdaman ni Kinnan ang sarili saglit at nagtanong, sumanib. Pagkatapos, lumingon siya at sumagot, ngayon, na-refine ko na ang patak ng demonyong dugo na iyon. Kaya ko na ring kontrolin ang mga selyong nakatatak sa mga Supreme Treasure. Nabigla si Ling Lanlan at nagtanong, nagnagawa mong i-refine ang demonyong dugo. Sa isip-isip niya, medyo nagulat siya. Ang makuha ang demonyong dugo at ang i-refine ito ay dalawang magkaibang bagay. Nang makita ang itsura ni Ling Lanlan, naghinala si Kinnan, anong problema? May alam ka ba? Umilag si Ling Lanlan, wala. Tinamad na si Kinnan na magtanong pa. Hayaan mo na. Pagkatapos ay inunat-unat niya ang kanyang mga kamay. Iwinasiwas ni Kinnan ang kanyang kamay at sinabing, ngayon, aalisin ko na ang pagbabawal sa iyo. Biglang lumutang ang katawan ni Ling Lanlan at isang sinag ng espiritual na enerhiya ang pumulupot sa kanya. Sumigaw siya sa tuwa, ang galing. Sa wakas, malaya na ako sa pesteng pagbabawal na ito. Haha! Paalala ni Kinnan kay Ling Lanlan, ngayon, ikaw naman ang tutupad sa pangako mo. Paano natin makukuha ang mga Supreme Treasure na ito? Nagkunwaring nalilito si Ling Lanlan at sumagot, ito sa totoo lang, hindi ko rin alam. Kanina, para lang makatakas sa pagbabawal, sinadya ko lang sabihin iyon. Nagalit ang 8 sinag na haring demonyo, 8 Brilliance Demon Monarch, lintik. Naloko tayo ng isang maliit na babae. Pagkatapos, tinitigan nilang lahat si Ling Lanlan na parang mga gutom na tigre, kaya natakot siya. Agad siyang nagsabi, pero hindi naman sa walang paraan. Dahil kaya mo nang kontrolin ang demonic Dao Seal, pwede mo itong gamitin para makipagnegosasyon sa mga Supreme Treasure. Sumang-ayon ang 8 sinag na haring demonyo, tama. Kinnan, maaari mong subukan. Tinitigan siya ng masama ni Kinnan at nagtanong, bago ko gawin yan, Ling Lanlan, paano natin aayusin ang panloloko mo sa amin? Nang marinig ito, nataranta si Ling Lanlan. Anong gusto mong gawin? Binabalaan kita, kung pipilitin mo ako ang pagbabawal dito. Sa isip niya, kung kaya ni Kinnan na i-refine ang demonyong dugo, kaya niya rin alisin ang pagbabawal dito anumang oras. Pagkatapos ay nagpakita siya ng kahinaan at nagtanong, kay kung ganoon ano ang gusto mo? Kalmadong sinabi ni Kinnan, simple lang. Mula ngayon, ang blessed land na ito ay akin na. Mariing tumutol si Ling Lanlan, gusto mong pasukuin ako sayo. Hindi maaari. Hindi ako magpapasakop kanino man. Nang marinig ito ni Kinnan, inilabas niya ang kanyang heaven-shattering saber at nagbanta, sa tingin mo ba may pagpipilian ka ngayon? Nanginginig na sumigaw si Ling Lanlan, papapumapayag na ako, okay. Pagkatapos ay tumalikod siya at umiyak.
Sadya talagang maraming pagsubok ang magagandang dilag. Kalalaya ko lang sa isang pagbabawal, may masamang tao na namang nag-aabang sa akin. Sa sandaling iyon, ang 8 sinag na haring demonyo at si Tu Shenliang ay sabay na napatingin kay Kinnan. Maging ang grupo ni Namong Heng Yuanji at Blood Eye ay napatingin din sa kanya. Si Kinnan ay binansagan na ng 4 bilang masamang tao. Agad siyang nagpaliwanag, hindi kita pinipilit na magpasakop sa akin. Isipin mo na lang itong isang kooperasyon. Titiyakin ko ang kaligtasan mo at kung may pagkakataon, tutulungan din kita sa iyong cultivation. Nang marinig ito, agad na nagtanong si Ling Lanlan, totoo ba yan? Tumango si Kinnan, syempre. Tumalon sa tuwa si Ling Lanlan at sumigaw, ang galing. Napailing na lang ang 8 sinag na haring demonyo sa inasal ni Ling Lanlan. Biglang yumukod si Kinnan at magalang na nagsalita sa mga artifact, mga ginoo, alam kong sapilitan kayong sinupil dito ng demonyong dugo. Ngayon, na-refine ko na ito. Kung papayag kayong tulungan kami, maaari na kayong maging malaya. Pero, umiling lang ang lahat ng artifact, bilang pagtanggi. Napasigaw sa inis ang 8 sinag na haring demonyo, lintik. Tumanggi sila ng walang pag-aalinlangan. Ganoon na ba ako kasama? Hindi ba't mas maganda kung sasama kayo sa akin kaysa manatili rito? Bumuntong hininga si Ling Lanlan, bakit ba ang tatanga ninyo? Ang mga Supreme Treasure na ito ay na-refine na ng iba dati. Kahit patay na ang mga orihinal na amo nila, imposibleng mapasuko nyo pa rin sila. Agad na nagtanong ang 8 sinag na haring demonyo, kung gayon may paraan ka ba? Mayabang na sumagot si Ling Lanlan, buti na lang at tamang tao ang tinanong mo. Ilagay nyo na lang sila rito sa extraordinary land na ito at i-refine silang muli, hindi ba't ayos na? Sumang-ayon si Minvong, magandang ideya. Kahit medyo komplikado, ito na lang ang natatanging paraan natin ngayon. Umiti nang mapanuyo ang 8 sinag na haring demonyo, hehe, Kinnan, dahil nakuha mo na ang napakalaking oportunidad sa demonic dao, huwag ka nang makipag-agawan sa kanila. Ang mga estatwa ng sinaunang tao, immortal statues, at ang estatwa ng 4 na kasamaan, for evil statue, ay sa akin na lahat. Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Minvong, 8 sinag, masyado kang sakim. Ang mga sakim ay hindi nagtatagal. Pinagpawisan ng malamig ang 8 sinag na haring demonyo. Masakit man sa loob, sumagot siya, sige na nga, ang estatwa ng 4 na kasamaan na lang ang sa akin. Kinuha na rin ni Minvong ang kanyang parte. Ang 2 estatwa ng sinaunang tao ay sa akin na. Sumunod si Tu Shenliang, itinuro ang isang painting, gusto ko ang pintura ng buhay at kamatayan, painting of life and death. Hiling naman ni Mong Heng Yuanjai, ibigay niyo na lang sa akin ang sinaunang templo ng 8 dragon, 8 Dragon Ancient Temple. Nang makitang tahimik si Blood Eye, nagtanong si Kinnan, Senior Blood Eye, bakit hindi ka nagsasalita? Paliwanag ni Blood Eye, sa kasalukuyang cultivation ko, hindi praktikal na mag-refine ang Supreme Treasure. Pipili na lang ako ng ilang sirang artifact. Kinuha ni Kinnan ang lapida at sinabing, kung gayon, itong lapidang walang pangalan ay sa akin na. Nagpaalala si Ling Lanlan, ngayong tapos na kayong mamili, dapat pag-isipan nyo na kung paano haharapin ang mga peerless ruler sa labas. Nang marinig ito ng 8 sinag na haring demonyo, natigilan siya. Muntik ko nang makalimutan ang mga iyon. Nagyabang si Tu Shenliang, sinasabi ko sayo, maliit na babae, sa isang pitik ko lang, kayang-kaya kong durugin na parang mga langgam ang mga nasa labas. Tiningnan siya ni Ling Lanlan ng may pagdududa, iniisip, maniniwala ba ako sayo? Nagsalita si Kinnan, Lanlan, dahil kalmado ka, may alam ka bang paraan? Kinumpirma ni Ling Lanlan, meron nga. Dahil na-refine mo na ang demonyong dugo, maaari mo nang gamitin ang 3 pang malalaking pagbabawal, restrictions, ng lugar na ito. Ang mga peerless ruler na iyon ay hindi maglalakas loob na harapin iyon ng direkta. Sa sandaling iyon, tiyak na tataka sila mula sa extraordinary land na ito. Pagkasabi nito, itinuro niya ang isang daliri sa kalangitan. Pagpapatuloy mula sa nakaraang kabanata, inilabas ni Minvong ang kanyang ulo mula sa Heaven Repairing Cauldron at nagsabi, maaari kayang ki. Pagkatapos nito, isang sinag ng dugo ang naging isang ipo-ipo na pumasok sa Heaven Repairing Cauldron. Nag-aalalang sumigaw si Kinnan, Minvong. Pagkatapos, isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw na naging dahilan upang takpan ni Kinnan ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang iminulat ni Kinnan ang kanyang mga mata.
Ang tanawing nasa harap niya ay nagpatulala sa kanya. Isang estatwa ng Buddha Shakyamuni ang lumitaw, nagliliwanag sa isang nakakasilaw na gintong ilaw. Maging si Kinnan at ang mongheng si Yuanji ay parehong nabigla. Bumulong ang monghe, ang kalooban, will ba ng mga Supreme Treasure na ito ay lubusan ng nagising. Kasunod nito, ang mga estatwa ay sabay-sabay na sumugod patungo sa patak ng esensyal na dugo. Bigla, isang figura na nababalot sa pulang-pula na liwanag ang lumitaw. Iwinasiwas ng figurang ito ang kanyang kamay, itinuro ang isang daliri, at sinabing, isang grupo ng mga langgam, naglalakas loob na harapin ako. Sa isang iglap, ang mga estatwa ay winasak ng pira-piraso. Natulala si Kinnan sa kanyang nakita. Pagkatapos ay napatingin siya sa iba pang mga estatwa at pinagpawisan ng malamig. Sa isang tabi, napaupo si Lanlan sa sahig dahil sa matinding takot. Nakakatakot! Nakakatakot! Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ganito katindi lumaban ang mga Supreme Treasure. Si Min Vong, na nanginginig, ay muling inilabas ang kanyang ulo at sinabi kay Kinnan, alam ko na. Ang patak ng demonyong dugo na iyan ay dugo ng taong iyon. Nagulat na nagtanong si Kinnan, sino? Sino ba talaga ang may-ari ng demonyong dugo na iyon? Sumagot si Min Vong, tanging ang esensyal na dugo lamang ng taong iyon ang may kakayahang magpasuko at magpayukod sa napakaraming Supreme Treasure na tulad nito. Sa kabilang dako, sina Xiao Yiwu at ang 8 sinag na haring demonyo, 8 Brilliance Demon Monarch, ay nag-uunahan na kumonekta sa esensyal na dugo. Ginamit ng 8 sinag na haring demonyo ang 8 Brilliance Heavenly Demon Grand True Scripture, habang si Xiao Yiwu naman ay ginamit ang Evil General Demonic Dao Art pagkatapos, sabay silang sumugod upang agawin ang patak ng esensyal na dugo. Ang 8 sinag na haring demonyo ay napaatras dahil sa demonyong enerhiya mula sa patak ng dugo at tumalsik ang kanyang katawan. Nang makita ito, sabay na sumigaw sina Kinnan at mongheng Yuanji, 8 sinag. Bumuntong hininga si Min Vong, hindi maganda ito. Kung makuha ni Xiao Yiwu ang demonyong dugo, magkakaroon ng malaking gulo. Naisip ni Kinnan na sa sandaling iyon, lahat ng Supreme Treasure sa templong ito ay tiyak na mapupunta kay Xiao Yiwu. Malakas na tumawa si Xiao Yiwu, akin na ang demonyong dugong ito. Ngunit, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw na nagpatalsik kay Xiao Yiwu. Sumigaw siya sa sakit, at bumagsak sa sahig. Nagtatakang nagtanong si Lanlan, anong nangyari? Sa isip niya, hindi ba't nagising na ang demonyong dugo dahil sa kanilang dalawa? Tumingin siya sa kanilang lahat, litong-lito pa rin sa nangyayari. Hindi inaasahan, ang patak ng demonyong dugo ay kusa ng lumipad patungo kay Kinnan at pumasok sa kanyang katawan. Pagkatapos, lumikha ito ng isang sinag ng liwanag na tumagos sa buong katawan ni Kinnan. Nautalang 8 sinag na haring demonyo, papaanong nangyari ito? Hindi naman isang demonic cultivator si Kinnan, bakit kusa siyang pinili ng demonyong dugo? Nasaan ang hustisya? Pagkatapos, ang patak ng demonyong dugo ay nagsimulang sumanib sa puso ni Kinnan. Naisip ni Kinnan, kaya pala. Lahat ng Supreme Treasure sa templong ito ay mayroong demonic Dao Seal. Ngayon, kailangan ko lang gamitin ang aking divine sense para maimpluwensyahan ang mga selyong ito. Ngunit bakit ako ang pinili ng demonyo dugo? Doon na pagtanto ni Kinnan. Naalala ko na. Noong unang magbanggaan ang War Gods Immortal Scripture at ang Desolate Battle Scripture, ang ownerless painting ay biglang naglabas ng isang misteryosong demonyong enerhiya para supilin ang dalawang scripture. Maaari kayang dahil na naman ito sa ownerless painting. Sa kabilang banda, tumayo na si Xiao Yiwu, nag-aalab sa galit. Sinabi niya sa kanyang mga kasama, napakalaki ng halaga ng demonyong dugong iyan. Ngayon, patayin natin si Kinnan at pilitin ang demonyong dugo na pumili ng bagong amo. Sumang-ayon si Zhu Zihuang, tama. Ganoon din si Xulay, kumilos na tayo. Sabay-sabay na sumugod ang tatlo patungo kay Kinnan. Ngunit, lumabas si Min Vong mula sa Heaven Repairing Cauldron at sumigaw, nandito ang inyong kamahalan. Huwag kayong maglakas loob na gumawa ng gulo. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagbuga ng isang malakas na espiritual na liwanag. Sina Zhu Zihuang at ang kanyang mga kasama ay pawang napatalsik. Natakot si Xulay at sumigaw, hindi natin sila kalaban. Umalis muna tayo. Habang tumatakbo, sumigaw si Xiao Yiwu, Kinnan, maghintay ka lang. Pagkatapos, ang tatlo ay nagmamadaling tumakas at naglaho.
Sa kabilang dako, tuwang-tuwang tumawa si Minvong, hahaha. Kinan, bata, hindi ka na masama. Nagawa mong mapasok sa iyong katawan ang demonyong dugong iyan ng kusa. Nagulat na nagtanong si Kinan, Minvong, ano ba talaga ang pinagmula ng demonyong dugong ito? Hula ni Minvong, sa aking palagay, ito ay ang demonyong dugo na iniwan ni Wushan Demon Monarch, ang ikapitong nilalang sa hanay ng mga Diyos, Immortals. Nabigla si Kinan, ang ikapito sa hanay ng mga Diyos. Kasabay nito, sa isang lugar na libu-libong milya ang layo, kinumpirma ni Empress Fiu, ang patak ng demonyong dugo na iyan ay tunay ngang kay Wushan Demon Monarch. Ngunit ang demonic Dao Seal sa mga Supreme Treasure sa sinaunang templo ng 8 Dragon, 8 Dragon Ancient Temple, at ang kalooban ng demonyo, Demonic Will, sa kaibuturan ng demonyong dugong ito ay hindi kay Wushan Demon Monarch. Base sa kanyang cultivation, kahit noong nasa kasagsagan siya ng kanyang lakas, hindi niya kayang supilin ang napakaraming Supreme Treasure, gamit lamang ang isang patak ng dugo at isang hibla ng kalooban. Muling nagtanong si Kinan kung gayon, sino siya? Sumagot si Empress Fiu, hindi ko rin alam kung sino siya. Gayunpaman, sa aking palagay, malaki ang posibilidad na ito ay isang palatandaan na magdadala sa iyo sa pagtuklas ng iyong nakaraang buhay. Matapos marinig ito, napabuntong hininga si Kinan. Nakaraang buhay. Ang nakaraang buhay na naman.